Ay tumungo na tayo sa buod ng kabanatang ito. Pumunta sa Periyahan sa Quiapo ang 12 bisita na galing sa bahay ni Quiroga. Patungo sila sa kubol ni Mr. Leeds. Ikinatuwa ng makamundong pari na si Padre Camorra ang mga nasasalubong nilang magagandang dalaga. Dito, habang naglalakbay ang mga bisita o pangkat ng mga praile papunta sa Periyahan, hindi maiwasan na sila ay naghaharutan, nagkwekwentuhan at nagtatawanan sa pangunguna ni Padre Camorra at Benzaib. Ilang sandali lamang ay nakarating na sila ng Periyahan. Pagdating, napansin ng pangkat na ang Periyahan ay nagliliwanag dahil maraming bombilya na nagsisilbing ilaw sa paligid. Kitang-kita nila ang kasiglahan sa buong kapaligiran, lalong-lalo na nang nakita ni Padre Camorra ang mga kadalagahan na ang gaganda, na hindi niya maiwasang humanga. Tila itong si Padre Camorra ay nabuhayan ng loob lalo na pagdating sa mga kadalagahan dahil ang paring ito ay pilyong-pilyo. Naaakit siya sa lahat ng magagandang dalaga na kung saan yun ang napansin ni Benzaib kaya siya sinuway nito. Lalo pang ikinatuwa ni Padre Camorra nang makita niya si Paulita Gomez na kasama ng kanyang tiyahin na si Doña Victorina at ni Sagani na nobyo ng dalaga. Dito, nung dumating na si Paulita na kasama si Sagani at Doña Victorina, mas lalong namangha si Padre Camorra sa kadalagahan dahil si Paulita ay ubod ng ganda. Maraming humahanga kay Paulita na halos lahat ng kalalakihan, samantalang si Padre Camorra parang gusto niya nang halikan si Paulita. Ibig sabihin ang paring ito ay nagpapakita lamang ng kanyang kapilyuhan. At nakikipagitgitan si Padre Camorra para lang makita si Paulita. Kasi patay na patay ang paring ito sa dalaga. Yan ang dahilan kung bakit inaasar ni Benzaib ang paring ito. Ayaw magpaawat ni Padre Camorra sa kakatitik kay Paulita. Susundan niya na nga sana si Paulita kundi lamang napigilan ni Benzaib. Naiinis naman si Isagani sa bawat tumititig kay Paulita. Alam naman natin na si Paulita ay ubod ng ganda, kaya't madali magselos, mainis at magalit si Isagani tuwing tinititigan si Paulita ng mga kalalakihan. Dumating sila sa isang tindahan kung saan maraming makikita na estatwang kahoy. Naghawigan sila. Ang isa raw ay kahawig ni Benzaib at kahawig daw ni Padre Camorra ang isa. Marami ang lilok na anyang praile. Dito, bago nakarating ang pangkat sa tindahan, nakipag-usap muna si Benzaib kay Mr. Leeds. Kinausap siya ni Benzaib para sabihin na ang mga praile ay manonood sa kanyang palabas. Natawa naman si Benzaib dahil napao niya si Mr. Leeds. Ibig sabihin, solong-solo nila ang panonood sa palabas na iyon. At dahil nga ay hahanda pa ni Mr. Leeds ang palabas, ang pangkat ng praile ay nagikot-ikot muna sa buong kapaligiran. Sila ay pumunta sa mga tindahan. Napansin ng pangkat na ito na sa tabi ng pinto may mga tabla o estatwa. Kadalasan sa mga nakalilok ay tungkol sa mga praile. Walang mga katutubo kahit nakarapat-dapat na ang katutubo ay pahalagahan. May isang kwadrong tanso ng babaeng pisak ang mata, gula-gulanit ang damit, nakalupasay at namimirinsa ng lumang damit. Ayon kay Padre Camorra ay isang hangal ang umisip ng larawang iyon. Sumagot si Benzaib na iyon ay ayon sa pamagat na La Prensa Filipina o prinsang ginagamit sa Pilipinas. Ang isa namang kwadro ay naglalarawan ng isang lalaking nakagapos ang mga kamay at tinuturuan ng mga gwardiya sibil. Ang pamagat naman nito ay ang bayan ng Abaca. Pinagtatawanan din nila ito. Dahil tumitingin sila na nakaukit doon, si Benzaib ay nangasar kay Padre Camorra. Sabi niya na may kamukhang estatwa si Padre Camorra, kaya't nagtawanan ulit ang kanilang pangkat. Hanggang sa nag-isip si Padre Camorra para gumanti sa sinabi ni Benzaib. May nakita ulit na nakalilok ang pari. Ang sabi ni Padre Camorra, nakamukha daw ni Benzaib ang babaeng bulag, nakasalampak habang namamalansya, kaya't nagtawanan na naman ang buong pangkat. Hanggang sa napansin nila ang pangalan na La Prensa Filipina. Noong napansin nila ang pamagat na ito, talagang humanga sila sa angking talino at ganda ng paglilok. Natawag ang pansin ng mga pari dahil sa isang lilok na katutubong nakatali sa mga bisig at takayuko, na tila bang nahihiyang ipakilala ang sarili sa kasulukuyan, ngunit kinakabahan sa hinaharap. Kaya tinanong ni Benzaib si Don Custodio. Ang sabi ni Benzaib, may pag-asa bang makilala sa larangan ng eskultura ang gawa na ito? Ang estatwa na tinanong ni Benzaib
ay gawang katutubo. Ibig sabihin gawa ng isang Pilipino. Ang ginawa ni Don Custodio ay tumingin at nakiramdam muna sa mga praile. Hanggat sa sinabi niya na para sa kanya, dapat pa daw sila magsanay upang may turing na artista. Nasabi niya ito dahil alam niya na ang gumagawa ay isang katutubo. Pero alam niya na magaling at maganda ang pagkakalikha kaya tumingin siya sa mga praile. Nasabi niya iyon dahil ayaw niya na pag-initan siya ng mga paring ito. Kaya ang sabi na lamang niya na kailangan mga rebulto ng santa at santo ang dapat lilukin kaya't matalinong mag-isip si Don Custodio. Pagkatapos ay mayroon ulit na isang estatwang mukhang mulato ay kinalala nilang si Simon dahil sa parang pinaghalong puti at itim nito. Wala roon ang mag-aalahas kaya't napag-usapan nila ito. Ani ni Padre Camora, baka daw natatakot si Simon na pagbayarin nila sa pagpasok sa peryahan. Wika naman ni Benzaib, baka natakot si Simon na matuklasan nila ang lihim ng kanyang kaibigan na si Mr. Leeds. Dito, nang makita ng mga praile ang nakalilok na kamukha ni Simon, pinag-usapan nila ito. Sabi nila kaya kamukha ni Simon ang nakalilok na iyon dahil ito ay may matatalim na mata, matangos ang ilong, naka-Amerikana pa. Ganun daw si Simon dahil kahit na mahaba ang kanyang bigote, mapapansin ang kanyang kutis ay mistisuhin. Hanggang sa napansin ng pangkat noong oras na iyon ay nawala si Simon. Naisip ng mga pari na akala nila magpapalibre sila kay Simon, pero di nila alam na umalis si Simon. Hanggang sa nagpasukan ng pangkat dahil magsisimula na ang palabas. At doon nagtatapos ang buod ng Kabanata 17.